Adrian Bersamin? Hindi na pinakita na may ginagawa silang affidavit. Nandun lang sila, pasok sa bahay, dumating, tapos pumasok sa bahay. Did he say that there was an affidavit ready? Yeah. Kasi hindi, yung nakita ko yung mga text exchange, message. Yeah. very detailed. Pagkatapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay, actually, tinanong ko si Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Interview nitong si Congressman Egay Erice dito kay Ma'am Pinky Web ang ating papasadahan dito sa video na to. At ang mga punto de vista nitong si Atty. Salvador Panelo kaugnay dun sa mga banat ng Malacanang na kesyo hindi daw papabayaan nitong si Marcos Jr. itong issue ng mga maanumalyang flood control project. Ang lupit ho ng banat nitong si Atty. Salvador Panelo. Paano hindi papabayaan? Katawan niya nga napabayaan na. Bagsak ho ang katawan ni Marcos Jr. ngayong mga panahon na to. Kaya lagi ho natin sinasabi dito sa PH Update. Dapat ho talagang mag-ready itong si Vice President Sara Duterte kasi di ho natin alam anumang oras bigla ho siya maging presidente kasi base ho sa nakikita natin dito kay Marcos Jr. Nako, Woody ka nga, hindi naman ho tayo nagnanasa ng ganyan kasi sa totoo lang ho, kung kailan nyo pinagdadasal na merong mangyari dyan sa mama na yan, baka lalo lang humaba ang buhay. Kaya hayaan na lang ho natin ng Diyos ng tadhana ang humatol kung hanggang kailan pa magtatagal ang buhay ng bangag na yan. Direkta ho kagad tayo dito kay Congressman Egay Erice at dito kay Ma'am Pinky Web. Game! Second District. Representative Edgar Erice. Congressman, maraming salamat po uli sa Maraming inyong salamat. oras. Good evening. Nako, Malaki matindi to, ho ito. bago, Yes. dahil may text messages, meron daw CCTV. Just for context, I was able to speak to Congressman Tino during agenda, but for those who might not have seen it, watched it, Congressman Edgar Erice is also part of this group that was informed of this alleged text message between Undersecretary Adrian Bersamin, who was the PLLO, the liaison officer, and President Bongbong Marcos. I'm going to start again from the beginning, Yeah. Congressman. I hope you don't mind. So Yeah. your point of view. Ano ho ba? Paano to? Who, what, when, where, how, why? How did it all happen? Thursday yun Thursday, I was called by Congressman Libiste. Sabi niya kung pwede kayong mag-meet sa Makati. Tapos pinakita niya sa akin yung text messages allegedly between the President and Yusek Bersamin, Adrian Bersamin. Then, sabi ko sa kanya, meron ka bang sabi niya, nakuha niya raw yun because Adrian, nung binanggit yung pangalan nila ni E.S. Bersamin at ni Adrian, ni Lucas Bersamin and Adrian Bersamin. Ni Senator Lacson na may kinalaman dun sa flood control mess na binigyan sila ng 8 billion. Siguro ito na ho yung tinutukoy nitong si Congressman Lian na kung alam nyo lang ang alam ko, talagang magkakagulo itong bansa na to. Ito siguro yung sinasabi nitong si Congressman na Leandro Libiste. Di ba lagi siya nagpapahaging ng ganyan? Na kesyo kung alam lang daw natin kung ano yung mga pinanghahawakan niya, magugulo ang bayan na to dahil sa talagang napakalalim mo siguro ng administrasyon dito sa issue ng mga maanumalyang flood control na to. At hindi siguro, maliwanag pa ho sa sikat ng araw, ikaw ang pumirma ng budget. Opisina mo, nasa ilalim mo ang mga ahensya na nagbibigay ng go signal, okay, palabasin yung pondo na yan. Ikaw yung last touch lagi. Ang opisina ng Pangulo, kung sino man secretary dyan, di ba dyan sa DPWH, alter ego lang ho yan. Di ba? Walang, kung i-relay niya muna kay Marcos Jr. kung ano yung mga plano, kung ano yung mga pondo na lalabas na yan. Mr. President, malaki-laki ho ito, kailangan ko kung itawag sa inyo ito. Di ba? Sa ayaw sa gusto ni Marcos Jr., wala na ho siyang lusot dito sa isa na to. Ni Yusek Bernardo. Tapos tinanggal nga si E.S. Bersamin sa kanyang pwesto. Nag-alala sila na magiging Paul guide sila. Sila meaning the ES and Undersecretary Sabi Adrian? ni, yun ang sabi niya, magiging fall guy sila. Pero particularly, si Adrian, Pambira. Nawalan ng kwenta
yung issue ng WPS na pinagpipilit nitong si ano pangalan nitong si Tariela. O ano, yan na nga ba sinasabi natin, balik ulit tayo dyan sa issue ng mga maanumalyang flood control. Hanggat hindi nakukulong ang mastermind, hindi tayo titigil dito. Ay nagpunta sa bahay ni Congressman Libiste sa Taal together with some lawyers. No, sorry, sir. So, he showed you the video of the supposed text. Hindi pa. Then, sabi niyo po Thursday you met him. Yeah, yung video hindi pa pinakita noon. Ang sabi lang po niya sa inyo na may text exchange. Yes, Okay. tapos pinakita niya talaga. Oh, so he already showed you the text messages That text that message. Thursday. Okay. That Thursday. Sabi niya nga na naiwan sa kanya yung mga files na yon nung ginawa yung affidavit. Pero wala sa kanya yung affidavit. Yun ang sabi niya. Ayaw mo bang palitan itong si Ping Lacson, Congressman Egay Iriza? Ayaw mo bang palitan si Ping Lacson dyan sa Senado? Open naman kami dyan kung gusto maging senador. Basta dalawa lang pagpipilian mo, si Soto o si Lacson. Yan dalawa lang na yun ang pwede mong palitan. So sabi ko, meron ka bang CCTV footages nung nangyari? Siyempre, yung bahay mo naman siguro may CCTV. Sabi niya meron. Kayong dalawa lang po ito. Kami lang dalawa. Pagkatapos nung tinawagan uli ako, ni Tapusin po Congress, natin yung kwento. Sabi mo, meron ba kayong CCTV? And sabi then, niya, yes. okay, Sabi positive. ko, di kailangan, ipakita mo sa akin yon. Okay. Sabi niya, okay, so kinabukasan ng umaga, involved na si Friday na to. Friday, Congressman Tinio, diyan naman sa Ortigas, nagkita kami, pinakita niya na yung CCTV, pinakita niya uli yung messages, in-explain niya yung mga nangyari. Pero tatlo lang po kayo. Ano na kami noon? 4. Who's the other one? Si Kaya. yung isa kasama ni Congressman Levis. Tinio. Atinya, okay. So, Reneco. Oh, yes. Okay. So, it was you, Congressman Erice, Ko, Naku, Tinio, linilista na kayo, mga noisy and kayo. Leviste. Yeah. Okay. Yari Friday kayo na po dito. ito. Friday. Alright. Pagkatapos, di pinakita, sabi niya, gusto niya kaming tulungan para hindi ma-dismiss yung impeachment complaint. And this was, nasa na po kayo? Parating na po yung... So ito yung motibasyon ni pangalan to, itong si Congressman Tinio kung bakit talagang pinagpipilitan nila. Gusto pa nilang ilaban yung impeachment. Di ba nahihiya yung mga congressman na bumasura dyan sa impeachment? Tignan nyo kung bibigat ng mga ebidensya. yung usapin sa substance, ho ba? Yeah, sa substance. Okay, so tapos na po yung inform, aprobado na. So, actually, tapos na sa substance. Kaya lang, meron pang may committee deliberation pa. May vote na yung initial vote ng tapos committee. Okay. magkakaroon pa ng plenary. Right. So, sabi namin, i-present namin niya kung gagawa ka ng affidavit. Sabi, affidavit. So, okay, gagawa daw siya ng affidavit. Congressman Leviste. Okay. So, nagkita uli kami. Sabi ko, I'll have to consult also my party mates. So, kinabukasan, marami na kami. ng mga congressman, marami na kami. So, pinakita niya uli. Tapos sabi niya, Sunday. Saan po yan? Yung marami na kayo? Muna Makati, Ortigas? Dito na sa Rockwell. Rockwell na. Medyo very Umiikot public namin na. Okay. Rockwell na. Pero may naman. Enclosed naman yung lugar. So, sabi niya, gagawin niya na yung affidavit ng Sunday. So, sabi ko, di mag-meet tayo ulit ng Sunday. Sabi ko, pupunta ako sa Manila Memorial kasi pupunta ako kay Pinoy kasi birthday niya noon, February 8. Pagkatapos makikikain ako dun sa Aquino family sa East Ocean. Okay. Sabi ko, magre-reserve ako ng isang po room yan? doon. Sa Rojas Boulevard, ang Tapagal Avenue. Sabi ko, magre-reserve ako sa room, punta kayo doon. So pagdating ko doon, ang sabi, parang atras na. Si Ayaw na. Congressman Leviste. Kasi ayaw daw nung mga nila Adrian, ayaw na, natatakot na. But who went to meet you that Sunday? Si Congressman Libiste. Only. Yes. And you were with? Ano na lang, 4 na lang kaming congressman. Okay. And for you, at that point, importante na yon kasi hinihintay mo yung affidavit. Okay. So, hindi niya binigay. So,
Pero nag-effort pa rin si Congressman Tino during the plenary deliberation. Sinabi niya, kinonfirm ko Yeah. naman. But before we go to that, Congressman, ano ho ang inyong naging pakiramdam after all those meetings and then that Sunday, Congressman Leviste said no more because supposed to be Adrian also said Tinanong no. ko siya, ano ba talaga motibo mo? Are you trying to leverage with the government? Are you using us? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. I'm just trying to protect the Versamines. Kasi baka kung ipilit ko na ayaw nila, hindi sila lumabas. Sabi nila, there must be a proper time na lalabas sila. Kasi at one time daw, Mga Bersamin. Naku, yari. Sa tingin ho natin, yung matandang Bersamin, kasangkot na. Sa tingin naman natin, di ba, ito si Adrian, nakipag-usap na ito sa kanyang lolo. Lolo, tingnan mo, ako yung sinisisi nila. Sumunod lang naman ako sa utos nung amo mong bangag nagpunta si Leon sa isang bishop, archbishop, at present niya ito ang parang indifferent yung The Archbishop. archbishop. Really? So yun nangyari, kaya parang kinakabahan. Parang ang iniisip nila, very powerful yung involved ng mga tao, tapos wala silang suporta ng taong bayan, ng civil society. So yun yung... But did you believe him? Did you believe Congressman Leviste? Yung Did you believe? narration of facts, okay sa akin. Narration of facts, including kasi hindi, yung nakita ko yung mga text exchange, message. Yeah. very detailed. Pagkatapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay, actually, tinanong ko si Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Grabe. Malaki. Malaki ho yan si Andrew. Ako na kakanta. Guluhin natin yung stage. Yes, sabi niya. Dahil nandun yung mga expenses. Tapos I'll go first to the text messages later. Sorry, sir, because I don't want to lose my train of thought here. So you believe it because there were very specific messages Yes. doon po sa text And exchanges. there are other matters na diniscuss na hindi naman related sa Yeah, that's where I want. I mean, apart from this, what else made you believe him? may mga ayoko na lang banggitin ngayon kasi may involved pang ibang mga tao dun sa although hindi naman damaging pero Such as? mga issues, mga national issues. So, wag na lang siguro. So because of that, hindi lang kasi pera, may nakita ho kayong may realidad talaga dun sa mga text message na nangyari. And then sabi mo nga, tinanong mo si Congressman Toby, he was the campaign manager of the Alianza then, kung binayaran nila si Andrew E. ng Tapos, tinanong ko, totoo ba na binigay niyo yung mga senatorial candidates na totoo naman. Sabi niya, totoo. Pero hindi naman daw dumadaan sa kanya yung pera. Ayaw niya raw dumaan sa kanya yung pera. Basta siya lang nagtuturo kung kanino-kanino bibigyan sa campaign. Kasi baka daw pagdudahan siya. Kasi nga ayaw niya raw ng ganon. Pero hindi niya naman daw alam kung anong source ng Yeah, pera. I was gonna go there Yeah, because maybe to some, it is quite normal. Normal. To others, it's not very normal. Kasi Pero- minsan sinasabi, hindi naman kami binigyan ng aming partido. Yung iba naman sinasabi, hindi sinasabi, pero alam naman nating nabigyan. So that does not make the story completely true. Yes. Except for the other part Kasi sabi of ko, the text totoo bang ganito ang messages. amount ang binigay mo? Yeah. Totoo. Tinawaran ko pa nga yan. Mukhang di na sabi sa akin. Ano naman si Toby? But- Mabiro din yun. When you were saying about, so you believed it, Hindi naman nagsisigaw-sigaw lang tapos 60 million ang ibinigay. Grabe, daming pera ni Andrew, Ibang klase. Pero naman talaga, magaling naman talaga. Mag-perform talaga yan si Andrew. Talagang nabubuhat niya yung crowd. Yung magaling kumanta, marami ho nun. Pero yung makakapagbuhat sa crowd, madalang lang ho yung mga yun. Marami kumanta. Kahit punta ka sa kanto, maraming magaling kumanta dyan. Maraming magandang boses dyan. Pero yung kaya nilang kargahin yung libo-libong mga tao at pasabayin, i-entertain. Di ba? Yung entertainer ho talaga siya. Yan si Andrew. Yun talagang gift niya. Di ba? Mapabata, matanda, pagka kumanta siya, nag-perform siya, talagang pagdating dun sa aspeto ng talent na yun, Andrew, talagang, doon lang talaga sa presyo mahal. because of the context, what was included Yes. in the text messages,
You said something a while ago that medyo nagkaroon po kayo ng konting concern dahil baka the congressman was using it as a leverage Yes. against Tinanong ko sa the kanya, government. sabi ko, may problema ka ba dyan sa negosyo mo, sa solar? Sabi niya, wala. I can defend myself. I'm not afraid for my safety. I'm afraid for Adrian. Parang gano'n. Okay. So, because I'm sure medyo Grabe. naging Napaka-prangka ho ng mga pinagsabihan niya. No? May problema ka ba dyan sa solar mo? May bagahe ka ba dyan? Kaya ka mo lalabas. Hindi, kasi kung meron siyang problema, hindi na aabot sa inyo yan. Kung gusto niyang gawing leverage, pinadalan niya na sa Malacanang. Huwag niyo akong guguluhin. Meron akong hawak sa inyo. Gusto niyo, ilabas natin to. Tawagin ko yung si Egay Erice. Papa-interview yan kay Pinky Web. Gusto niyo? concern din nyo yun sinagot ko dahil... pa, hanggang ngayon nagte-text kami, sabi ko, alam mo, lahat naman ng bagay sa mundo may risk, sabi ko. I think, sabi niya kasi, sabi ko sa kanya, it's the duty and responsibility of Adrian to come out and speak the truth. Bata pa siya, sabi ko, baka he can recover his soul and his dignity. Sabi ko sa kanya, yun na sabi niya. I agree, sabi naman niya, I agree, but syempre sila yun eh, sabi niya. Ganun. Saka, sabi sa akin ni Leanne, ang key dito, kung makikita niyan, yung mga taong bayan ay may suporta na siguro lalabas siya. That's what they're probably waiting for. Kaya nga I was going to ask, dahil sinabi na ni Congressman Tino, nung isang araw, the other day pa ata, and then because you were also Actually, we're adding pressure to That's why. the Bersamins to come out That's and why. speak the truth. Diba? Yun ang sinasabi Kasi namin. I guess what I'm trying to point out here is, sinabi nyo na po eh, pero sila na lang pong hindi lumalabas. Meron na po kayong video. I'm sure you also took a video of the video that Congressman Lian showed you guys. No. We didn't. Kung sinabi ni, hindi naman kami binibigyan ng kopya, we're not asking for copies. Gusto namin na voluntarily bigay sa amin. And nothing, you were not given any Were not copies. given. But they always... Pero they cannot deny that it did happen, pero ang dami namin. Yeah, yun na nga. Sa public places, may mga CCTV na nandun Makikita kami. na. So, sinadya nyo din po yun. Hindi naman sinadya, pero at least nasa isip ko na hindi pwedeng i-deny. Okay. We're At just... sinabi pa sa akin na there are more na hindi pinakita sa akin. We're gonna take a very short break. We'll continue our discussion. Tangya ka, Marcos Jr. Wala ka ng lusot dito, walang yaka. Binabol nyo pera ng sambayan ng Pilipino. Yung tanong ko po din po kanina kay Congressman Tino, tatanungin ko na rin po sa inyo. Why did Bersamin choose Congressman Leviste? Well, I think that meron silang may relationship sila doon sa malapit kasi I think the former chief of staff of E.S. Bersamin is the mayor of Taal now. Okay. Na yun ang constituency ni Leanne and nagtulungan sila nung mayor nung nakaraang eleksyon. Kaya nanalo rin yung mayor. So Kaya- and I think may blood relation yung mayor sa si Adrian Bersamin. I see. All right. So that's probably it. That's why. So si dating chief of staff ni ES, tama po, ay ngayon mayor ng Taal. Taal. At constituent sila. Saka parang political ally. Alay. Oh, okay. So magkakampi sila dyan sa Magkakampi sila. Batangas. All right. So sa kanya, what can you tell us about the video that you saw, yung CCTV that Yun he lang, showed you? the Adrian and some people, supposedly lawyers niya, and of course, Leandro. And then, doon po, meron ng affidavit, si Yusek Adrian Bersamin. Hindi na pinakita na may ginagawa silang affidavit. Nandun lang sila, papasok sa bahay, dumating, tapos pumasok sa bahay. Did he say that there was an affidavit ready? Yeah, sabi niya. But you didn't see a copy of it? Actually, sinabi niya pa na merong video affidavit na just in case na may mangyari kay Adrian, ay pwedeng ilabas. Naka-tape na po, just in case anything Galing, happens. galing. Let's talk Saludo dito kay Adrian Bersamin ha. Kahit na nagpagamit ka na, para na actually wala na ho siyang wala nang kwenta yung na yun, yung
video na yun kasi wala na nga rin naman siya para sa mga naiwan niya, para sa ating naiwan niya, talagang mapin down na natin itong napakalaki sindikato na to na linalaro ngayon ng sambayan ng Pilipino. About the contents of the text messages, Yes. just some of them. Of course, I know you said that some of them cannot be discussed, and I'll respect that. Yung pong sinabi na, let's just talk about the money. Because there was a time, and dalawa po yung is being mentioned here. One is in March 24, 2025. Ito po yung 7.122 billion. Ang sabi po is complete. Sabi daw ng Pangulo, allegedly very good. Please, pakikwento po sa amin yung inyong interpretation. Hindi ko masyado matatandaan lahat, dami talaga. Pero natandaan ko yung almost 8 billion, 7.9 billion na complete na. Papadala ko sa inyo yung parang gano'n, papadala ko sa inyo yung list. Parang gano'n. So, yun yung natandaan ko lang. Pagkatapos, merong mga July. items doon for, yun nga, sa campaign. Tapos, yung pinaka-last item na natatandaan ko doon, July 9. That was delivered to Nara. I think July 10, 2025 maybe? July 9 or Okay. basta yun. Delivery to Nara Street. To Nara Street. Magkano po yun? 2 billion. 2 Okay. billion. At Tapos may mayroong pangalan. may pangalan din ko na June June Vallis, Vallis. I think. Yeah. Hindi So, yun din hindi po ko yung- masyadong matandaan. Pero tandaan ko, aside from the Bernardo, 8 billion, merong pang 1.5 billion coming from the Bureau of Customs. Grabe. Ano yun? Parang 300 million, mga ganon. So, total of 1. Grabe. So I was going to ask you, because when I was looking into this, just through the interviews rather, when I was going through it, ang pinag-usapan po kasi ni Yusek Bernardo during the Senate hearing was there's supposed to be a 100 billion insertion, allegedly. Anyway, to cut a long story short, 8 billion was supposed to go to the President through Yusek Adrian Bersamin, di ho ba? Tapos nagpunta sa parking lot ng Diamond Hotel, doon daw nagpalitan ng pera. So, ang pinag-usapan po dito, 8 billion. Pero, ang pag-deliver po niya, 7.122 billion complete. Yes. Nasa na po yung 800 plus? Hindi ko alam pero ang nakita ko doon, may 1.5 billion from the Bureau of Customs and another almost 500 million from the President's confidential funds. Yes. So I was going to ask you if almost 8 billion was supposedly delivered based on the kwento po of the testimony rather of Yusek Bernardo sa nakuha itong 2 billion noong July na allegedly delivered to Nara, then that's Kasi mahaba probably- yung text messages talaga over months So may mga kwenta, may 2 billion. Ako naman hindi naman ako matandain sa ganyan. Mahirap din po, especially pagka may nabasa ka tapos medyo magugulat ka. Kasi kaya nga ang ni-require ko kay Lian is to give us an affidavit and the copies Yeah. para kung sakasakali, Which never materialized. which never materialized. So, di ba si Congressman Lian was supposed to leave, Leandro Leviso was supposed to leave on a... Hindi naman siya umalis hanggang ngayon nandiyan, alam ko Is he really here? Because parang sinabi ni Congressman Tino, umalis na ata today. Ano ho ba? Baka today, pero nagte-text siya sa akin. Kasi sabi ko, bakit gano'n na binigay mo sa amin, anong purpose? Sabi ko, sabi ko naman, sabi niya nga, yun nga, na ayaw niya namang i-puwersahin sila Sila, Bersamin. So sabi ko, we just work with what we have, sabi ko. So, kasi actually, ang problema ko kasi, kaya naniniwala ako dito. Kasi the president is the most powerful man in the country. Siya nagsimula nito. Bakit di niya matapos? ICI, ano nangyari? Si Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee, nagsalita siya na hindi ang presidente, ginamit lang ang presidente, sila Bersamin. Pagkatapos nung sabihin niya, hindi niya na pinatawag. So parang, bakit pag dumadating na sa mga kabinete, pag dumadating na sa Malacanang, nahihinto na yung investigation? Nako, Pinagmadali kami na sabi ng presidente, ipaprioritize niya Independent People's Commission to investigate infrastructure. Pinagmadali kami noong December, Before your break. before our break, nag-overtime kami. Ngayon, wala, nakabinbin. So, it seems that the president doesn't want to know the truth. Do you think the president is guilty?
Well, dapat bigyan nga ako for the benefit of the doubt, Mr. President, alam mo naman di ba? Lagi ko naman tinatanong, 2023, 380 billion yung nawala sa budget mo, nilagay sa mga flood control, sa mga maanumalyang project. Kung naloko ka noon, Nawala o talagang winala? Tinanggal o talagang pinatanggal? Ikaw talaga kung ngegay, 2024, 500 Alam mo, billion. Naloko pa rin ba noon ng House of Representatives? 2025, 473 billion. 3 years. It's para sa akin, it's a question of competence or Either, complicity. yun nga, you're complicit or the other thing. Hindi ko ba? Yung hindi magandang salita. hindi magandang You knew nothing about it. Parang ganun po. And you are likely to believe what? Well, I don't know what to believe anymore. Ang dami kasing mga kwento, tapos palipat-lipat. Diba? Parang nililito lang yung mga tao. Iniisip nila na makakalimutan, pero ang dami nang nasasakripisyo. 3% ang GDP natin. Yung projection na 5.7% GDP for 2025 naging 4.4. Anong ibig sabihin? Maraming mawawalan ng trabaho, maraming maluluging negosyo. Yung opportunity lost sa subway, 4 years, nalugi tayo doon, mga 100 billion. Yung PNR elevated rail, nalugi tayo doon, mga Alright. 300 billion. Last question, Congressman. So, with that revelation and your revelation, I mean, kayo po, what do you expect to happen from here on? Ano ho ang maaaring mangyari? Well, hanggat hindi tinutuwid, tinutuldukan ni Presidente ito, ang magsasakripisyo na dito yung bayan, yung mga pinakamahihirap na nawawalan ng trabaho. Hanggang ngayon, walang public spending sa infrastructure. February na. Usually, January, bakbakan na ng mga construction. Ngayon, wala. Zero. So, ako, ang projection ko, by first quarter, 2% ang ating GDP. All right. So, Wow. let's see what happens. Kawawa ho sa bayan ng Pilipino dahil sa pagiging incompetent at bangag nitong presidente na to. Kaya kung masakit na nararamdaman mo, Marcos Jr., ibigay mo na kay VP Sara yan. Di ba? Okay lang naman sa amin yan. In the country. Di ba? Okay lang naman yan. Bigay mo na kay VP Sara.